Sa muli, magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong magiging guro sa pagbasa at pagsulat sa iba't ibang disiplina. Maaari niyo akong tawaging Binibining Irene, Miss Irene, o Ma'am Irene. Kayo bahala. So, orientation muna. Pagkatapos nun, magtatalakay tayo ng Aralin 1. So, mga tuntunin sa aking klase. Una, at alam kong alam nyo na siya, kasi ito din yung mga tuntunin ko nung nakaraan sa Phil 111 natin. Ang unang tuntunin ay yung pagiging huli sa klase. Wala na yung Yung pagiging huli sa klase, kapag pag na-late kayo sa klase ko, ay magbibigay kayo ng talento or any kind of talent na gusto ninyo, kung anong talent na mabibigay ninyo. So, ang klase natin is 6:30 nyo mag-start. So, 15 minutes lang yung palugit para hindi kayo malate. So, 6:45, pasok pa. Pero pag pasok kayo ng 6:46, late na kayo ha. So, pagkatapos nyan, after ng klase natin, magta-talent kayo. Kasi kapag hindi kayo nag-talent, as usual, mag-minus pa rin ako. Pero kung mag-talent kayo, so walang minus. So, yun lang. Klaro? Next, pangalawang tuntunin, yung pagsunod sa mga panuto. So, kapag nagbigay ako ng panuto, usually, isahan lang ako magbigay ng panuto, 'di ba? So, nilalagay ko na yan sa isang message lahat. So, kahit magtanong kayo sa akin or mag-PM kayo, pero nakita ko na nandoon na yung instruction sa panuto ko, nandoon na lahat, naibigay ko na lahat ng instruction, hindi na ako sasagot. So, kung ano yung panuto ko, ilagay ninyo. Ay, yun ang inyong susundin. Kung sinabi kong, kapag sa eksaminasyon, kapag Filipino ang ilagay, kapag tama ang pahayag, dapat Filipino talaga. Or naka-capital letter ang pag-type ng inyong sagot, naka-capital letter talaga para maiwasan yung mga maling or wrong na sagot ninyo. Ha? Maliban na lang talaga if ever hindi nag-ask kayo, then wala talaga doon sa panuto na ibinigay ko. Pero usually, doon na ako mag-announce sa GC. Pangatlong tuntunin naman, ito, i-message nyo ako. Kapag nag-message kayo or mag-PM, doon sa GVC Irene Cats na account, wag doon sa main account ko. Kasi hindi ako nag-reply doon. Dito ako nag-reply na Facebook account. So, ito lang, dito kayo mag-message ha, para klaro tayo. And then, meron pa rin tayong FB group page. Dito ko sa isend dito ako nag-aalagay ng announcement para hindi siya matabunan doon sa GC. So, dito ako nag-alagay ng announcement, and then, dito ko ilagay yung Google Classroom, Google Drive, kung saan ko ilalagay yung mga PPT documents na ginagamit ko. At dito din yung link ng inyong magiging examinasyon. Google Docs, diba ako magpa-examination. So, dito ko siya ilalagay. Isisend ko ang link later pagkatapos ng klase natin para maka-join kayo, ha? Next naman, as usual, meron akong YouTube channel. So, if ever na hindi kayo maka-attend ng klase natin, nag-send ako doon ng screen record. So, pwede nyo siyang tignan para wala kayong ma-miss na klase. Pero, depende yun sa inyo. Nakadepende na yun sa inyo. So, ang ika-4 na tuntunin, siguruduhin na ang inyong Gmail account na ginagamit ay nandoon napapabilang yung buong pangalan ninyo. Dapat nakalagay, if ang pangalan ninyo is Juan de la Cruz, ilagay talaga yung juandelaCruz@gmail.com, or kung pangalan ninyo is irenecatSoriano@gmail.com. Kasi nga, na-experience ko na naman, last sem lang, hindi siya kahit naglagay ako doon ng mga, di ba,
pag mag-examination ako, naka-Google Form. So, ilagay ninyo yung pangalan ninyo, yung section ninyo. Pero meron talaga na hindi nakakapaglagay ng pangalan. So, pagtingin ko sa Gmail niya, delacruz@gmail.com lang yung nakalagay sa Gmail niya. So, hindi ko alam kung sino yun siya kasi nga meron akong 10 De La Cruz na estudyante ng time na yun. So, wala talaga. So, para maiwasan na hindi ma-record yung score ninyo, siguraduhin na ang ginagamit na yung Gmail account ay yung nakalagay yung buong pangalan ninyo. So, para iwas confusion na rin. And then, madali lang naman mag-sign in ng Google account. Mga 3 minutes lang. O, ganyan. Okay na. Sa Facebook naman, siguraduhin ang ginagamit ninyo na Facebook account ninyo ay yung may buong pangalan na makikita sa birth certificate. Yung ang pangalan ninyo sa birth certificate ninyo, yun din dapat ang Facebook na ginagamit ninyo para hindi na ako maghula pa kung kanino to siya na Facebook account, hanapin ko pa. Kasi nga may iba nga pangalan, nickname yung ginagamit nila, so hindi ko kilala kasi nga mayroong magkakapareho ang pangalan. So, siguraduhin na ang ginagamit na Facebook ninyo ay yung buong pangalan ninyo na makikita sa birth certificate. And then, ang nickname sa GC ninyo, pakipalitan ng apelyido. Pero kung mayroon kayong kaapelyedo doon sa GC, lagyan nyo ng pangalan pero una yung apelyedo. Kunwari, De La Cruz Juan or Soriano Irene. Ganun Ikalimang tuntunin, Google Drive, Gmeet link at Google Classroom. So, ang Google Drive, ilalagay ko doon sa group page natin. Ang Gmeet link na ginagamit ko ngayon, itong link na ito, pakisave na kasi ito na yung gagamitin all throughout sa SEM na ito. Hindi ko na siya papalitan. Pero kung makasali kayo sa Google Classroom, mag-send din ako ng link. Same lang naman. So, isend ko lang later pagkatapos ng klase natin ang link para maka-join na kayo agad. Sa Google Drive, doon ko isesend yung mga PowerPoint presentation. Ang Gmeet link na ginamit ko ngayon, ito na yung gagamitin natin all throughout the SEM. At, sige, mamaya meron kayong activity na gagawin. Ito yung reflective summary. Gagawa lang naman kayo ng reflective summary tungkol sa orientasyon na ito. Itong orientasyon hindi kasali yung klase. Magiging klase natin. Yung Aralin 1, hindi kasali. Itong orientasyon lang. Magsisend ako ng link pagkatapos ng klase. Attendance/activity na siya. So, merong katanungan patungkol dito sa ating orientasyon. Sa mga orientasyon, meron kayong mga hinaing or may gusto kayong idagdag